Ako si Mia, 30 taong gulang, at sa mata ng lipunan, ako ang kabit. Hindi ito ang kwento ng isang babaeng ipinaglaban ang maling pag-ibig at nagtagumpay. Ito ang kwento ng isang taong nasira, nagkamali, at ngayon ay pinagtatawanan ng sarili niyang anino. Nagsimula ang lahat sa isang kape. Hindi ko naisip na ang simpleng pag-upo sa isang kafe habang binabasa ang isang nobela ay magiging simula ng pagkawasak ng buhay ko. Pumasok siya. Si Anton, matipuno, maamo ang mukha, may ngiting kayang magpabagsak ng mundo. Hindi siya ang tipo ng lalaking hinahanap ko, pero hindi ko siya makalimutan. Para siyang isang karakter sa nobela, isang lalaking imposible, pero narito, totoo. Nagtagpo ang aming mga mata at hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Parang sinadya ng tadhana. Nagkakwentuhan kami, nagpalitan ng numero, at bago ko pa napansin, naging bahagi na siya ng buhay ko. Hindi niya agad sinabi na may asawa siya. Nang malaman ko, huli na ang lahat. Naipinta na niya ang sarili sa bawat sulok ng puso ko. Hindi ko siya mahal. Sabi niya sa akin habang nakatingin kami sa abot tanaw ng ilog. Matagal na kaming walang pagmamahalan. Para na lang kaming magkasama dahil sa mga bata. Sa bawat salitang binibitawan niya, lalo akong nahulog. Pinaniwala ko ang sarili ko na tama ito, na ako ang dahilan kung bakit muling tumibok ang puso niya. Ako ang liwanag sa madilim niyang mundo. Hindi ko naisip ang mga anak niya, ang asawa niyang nag-aabang sa kanya tuwing gabi, ang tahanang unti-unti kong sinisira. Sa umpisa, masaya ako. Masarap ang pakiramdam ng pagiging lihim, ng pagiging espesyal. Ang bawat haplos niya ay parang apoy na naglalagablab sa lamig ng buhay ko. Sa tuwing magkasama kami, pakiramdam ko ako ang pinakamahalagang babae sa mundo. Pero sa likod ng bawat ngiti, may kirot. Alam kong hindi ako ang una. Alam kong may iba siyang inuuwian. Alam kong hindi niya ako kayang ipaglaban. Nagsimula akong magtanong, hanggang kailan tayo ganito? Tanong ko sa kanya minsang magkasama kami sa isang motel. Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ako, hinaplos ang buhok ko, at hinalikan ang noo ko. Sa halip na sagutin ang tanong, binigyan niya ako ng panibagong dahilan para maniwala na mahal niya ako, kahit pa alam kong may mga bagay na hindi ko kailanman makukuha mula sa kanya. Dumating ang araw na hindi ko na kinaya ang sakit. Gabi-gabi kong iniisip ang asawa niya, ang mga anak niya, ang mga oras na hindi niya ako kasama. Nagsimula akong magaway sa kanya. Piliin mo ako o sila, sabi ko habang tumutulo ang luha ko. Hindi niya ako sinagot. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin, parang may gustong sabihin, pero pilit niyang nilulunok. Sa huli, sinabi niya ang mga salitang bumasag sa akin. Hindi kita kayang piliin, Mia. Hindi ko kayang iwan ang mga anak ko. Mahal kita, pero may mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Parang bumagsak ang buong mundo ko. Ang mga pangarap na naipinta ko kasama siya, ang mga tawanan, ang mga yakap, ang mga lihim na plano, lahat iyon ay naglaho. Ako ang naging kabit, ang naging pangalawa, ang naging dahilan ng kasalanan. At sa huli, ako rin ang iniwan. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, may nakita akong babae sa gilid ng kalsada. Nakaupo siya, umiiyak, hawak ang cellphone. Hindi ko siya kilala, pero alam kong may kung anong pamilyar sa kaniyang mukha. Lumapit ako para tanungin kung ayos lang siya. Nang tumingin siya sa akin, doon ko siya nakilala. Siya ang asawa ni Anton. Paano niya ako natagpuan? Bakit siya narito? Bago pa man ako makapagsalita, tumayo siya at biglang sinampal ako. Hindi ko alam kung paano mag-react, kung paano ipagtanggol ang sarili ko. Sa pagitan ng mga luha, sinabi niya ang mga salitang hindi ko kailanman malilimutan. Sinira mo ang pamilya ko, pero hindi mo siya nakuha. Ano ngayon ang natira sa'yo? Tumalikod siya at iniwan akong nakatayo sa gitna ng kalsada. Basag ang puso, basag ang pagkatao. Sa gabing iyon,
Napagtanto ko ang tunay na bigat ng ginawa ko. Hindi lang ako ang nasaktan. Maraming buhay ang nadamay, maraming puso ang nabasag, maraming pangarap ang nawasak. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Habang pauwi ako, may tumawag sa akin. Hindi ko kilala ang numero, pero sinagot ko. Isang pamilyar na boses ang narinig ko, si Anton. Mia, kailangan kitang makita. Ngayon na, sabi niya, desperado. Hindi ko alam kung bakit, pero pumayag akong magkita kami. Pagdating ko sa lugar na sinabi niya, nakita ko siyang nakaupo sa loob ng kaniyang sasakyan, mukhang balisa. Pumasok ako, at bago ko pa man tanungin kung ano ang nangyayari, sinabi niya ang isang bagay na nagpalamig sa buong katawan ko. May nangyari kay Ana. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ana, ang asawa niya. Napansin kong may dugo sa kanyang kamay at doon ko naisip na hindi ito isang simpleng problema. Hindi ko na alam kung paano ako nakarating sa puntong ito. Parang isang bagyong dumaan. Sinira ang lahat ng aspeto ng buhay ko at ako ang naiwan na nakahandusay. Sa simula, ang akala ko'y pagmamahalan namin ni Adrian, ang lalaking may asawa, ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Pero ngayon, nakatungo ako sa harap ng salamin. Pilit hinahanap ang sarili kong mukha sa likod ng mga luha at galit. Si Adrian ang lahat para sa akin. Sa tuwing magkikita kami, nadarama ko ang init ng kanyang mga bisig, ang lambing ng kanyang mga ngiti, at ang bigat ng bawat pangakong binitiwan niya. Hindi na kita iiwan, sabi niya habang hinahaplos ang aking buhok, na para bang ako lang ang mundo niya. Pero paano nga ba magtitiwala sa isang taong niloko na ang kanyang asawa? Alam ko dapat iyon, pero nilunod ako ng pagmamahal. Hindi ko na nakita ang mga babala. Ang mga lihim naming pagtatagpo ay parang eksena sa isang pelikula. Ang motel na madilim, ang mga yakap sa kotse, kung saan walang makakakita, ang mga tawag na biglaan niyang ibinababa kapag tumatawag si Lila, ang kanyang asawa. Sa bawat sandali, may bahagi ng pagkatao kong nag-aalinlangan, pero pinili kong magbulag-bulagan dahil mahal ko siya at iniisip kong mahal din niya ako. Hanggang sa dumating ang araw na bumagsak ang lahat. Nalaman ni Lila ang tungkol sa amin. Hindi ko alam kung paano. Nagising na lang ako sa umaga na may 20 tawag mula sa asawa ni Adrian at isang text message na hindi ko malilimutan. Alam ko ang lahat. Huwag ka nang magtago. Nanigas ang katawan ko, nanginginig ang mga kamay habang binabasa iyon. Hindi ko alam kung paano haharapin ang galit ng isang babaeng nasaktan ng husto. Pagkalipas ng ilang oras, biglang dumating si Adrian sa apartment ko. Halos wasakin niya ang pinto kakakatok. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Tanong niya. Galit ang boses, pero bakas sa mukha niya ang takot. Hindi ko alam ang gagawin, Adrian. Sagot ko, halos pabulong. Sinabi mo sa akin na kaya mong ayusin ito. Pero bakit parang wala kang sagot ngayon? At doon ko narinig ang mga salitang bumura sa lahat ng pangarap ko. Hindi ko na kayang ipaglaban ka. May anak kami ni Lila, hindi ko sila kayang iwan. Para akong sinampal. Ang lalaking nagsabi sa akin na ako ang mundo niya, na iiwan ang asawa niya para sa akin, ay biglang nagbago. Hindi mo ba ako mahal? Tanong ko, halos nagmamakaawa. Mahal kita, sagot niya, pero hindi ko na naramdaman ang sinseridad. Ang mahal niya ay ang sarili niya, hindi ako, hindi si Lila, kundi ang sarili niyang kapakanan. Iniwan niya ako ng gabing iyon. Hindi ko alam kung saan siya pumunta, pero narinig ko mula sa mga kaibigan namin na bumalik siya sa asawa niya. Nagsimula na rin akong makatanggap ng mga mensahe mula sa mga tao sa paligid namin. Mga panghuhusga, mga salita ng galit, kabit, sirang pamilya, walang moralidad. Ang bawat mensahe ay parang kutsilyong tumatarak sa dibdib ko. Ako na ang naging kontrabida sa kwento. Pero hindi ba't parehas kaming nagkasala ni Adrian? Bakit ako lang ang sinisisi ng lipunan? Sa tuwing lalabas ako ng bahay, parang lahat ng tao ay nakatingin sa akin.
Parang bawat bulong ay tungkol sa akin. Ang mga kaibigan ko ay unti-unting nawala. Ang trabaho ko, na dati kong iniiyakan sa hirap, ay naging kalbaryo. Kahit ang mga kasamahan ko ay may mga tingin na puno ng pagdududa. At sa gitna ng lahat ng ito, isang umaga, may natanggap akong sulat. Walang pangalan ang nagpadala, pero alam kong galing ito kay Lila. Binuksan ko yon, nanginginig ang mga kamay ko. Sa loob, may litrato ng kanilang pamilya. Si Adrian, si Lila, at ang anak nila. Sa likod ng litrato, may nakasulat, "Huwag mong kalimutan ang sinira mo." Napaupo ako sa sahig, hawak ang litrato. Hindi ko alam kung galit o lungkot ang nararamdaman ko. Pero isa lang ang malinaw. Wala na akong lugar sa kwento nila. Isang gabi, habang nakaupo ako sa madilim na sala, tumunog ang telepono ko. Hindi ko alam kung bakit ko sinagot ang tawag. Akala ko'y si Adrian. Pero boses ni Lila ang narinig ko. "Alam mo ba kung ano ang ginawa mo sa pamilya ko?" Tanong niya. Malamig, matalas. Hindi ko sinasadya, sagot ko. Pero alam kong hindi niya yun tatanggapin. Hindi mo sinasadya. Pinili mo siya. Alam mong may asawa siya, pero pumasok ka pa rin sa buhay namin. At doon niya sinabi ang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi lang ikaw ang kabit niya, at hindi lang ako ang nasira. Napatigil ako. Ang buong mundo ko ay biglang gumalaw. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tanong ko. Pero tumawa lang siya ng mapait. "Akala mo ba ikaw lang ang babae niya? Akala mo ba ikaw lang ang ginamit niya? Bago ka pa dumating, may iba na. At pagkatapos mo, sigurado akong may susunod." Biglang bumalik sa akin ang lahat ng alaala. Ang mga tawag na biglaan niyang ibinababa. Ang mga gabing hindi siya nagpaparamdam. Ang mga kwento niya tungkol sa mga kaibigan na hindi ko kilala. Hindi ako espesyal. Isa lang ako sa listahan niya. Ako ang naniwala sa mga kasinungalingan niya, ang nagpakasira para sa isang lalaking hindi marunong magmahal. Tumayo ako. Hawak ang telepono. Pero hindi ko alam kung saan pupunta. Parang naubos na ang lahat sa akin. Pag-asa, tiwala, pagmamahal. Ang tanging natira ay ang galit. Hindi para kay Laila, hindi para sa lipunan, kundi para sa sarili ko. Dahil ako ang nagdala sa sarili ko sa ganitong sitwasyon. Ako ang nagbulag-bulagan. At ako ang nagmahal sa isang lalaking hindi kailanman naging akin. Ang gabi tahimik, ngunit ang puso ko'y maingay. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Hawak ang isang bote ng alak na halos maubos ko na. Sa bawat lagok, nararamdaman ko ang pait. Hindi lamang ng alak, kundi ng buhay ko. Iniisip ko kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon, kung paano ako naging isang kabit, isang taong kinamumuhian ng lipunan. Hindi ko ginusto ito. Hindi ko ginusto ang sakit, ang kahihiyan. Pero ginusto ko siya. At iyon ang naging kasalanan ko. Si Marco ay isang lalaking hindi mo mapipigilan ang puso mong mahalin. Matangkad, maginoo, at may mga matang tila nagtatago ng libu-libong kwento. Nang una kaming magkita sa opisina, alam kong may asawa siya. May singsing sa kanyang daliri. May larawan ng pamilya sa kanyang mesa. Pero bakit ba tila ang lahat ng babala ay nawawala kapag ngumiti siya? Nang mag-usap kami sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang koneksyon, ang init. Ang tanga ko, hindi ba? Alam kong mali, pero hinayaan kong maramdaman ang tama sa maling pagkakataon. Mabilis ang mga pangyayari. Text pa lang noong una hanggang sa naging hapunan. Ang hapunan ay naging mga lihim na tagpo. Ang mga lihim na tagpo ay nauwi sa pagnanasa. At ang pagnanasa ay nauwi sa pagmamahal. Oo, mahal ko siya. Mahal ko si Marco. Kahit alam kong hindi ko siya kailanman maangkin ng buong buo. Mahal ko siya. Kahit alam kong sa bawat halik namin ay may asawa siyang naghihintay sa bahay. Mahal ko siya kahit alam kong kasalanan ang bawat sandaling pinagsasaluhan namin. Pero hindi ko iniisip ang kasalanan noon. Ang iniisip ko lang ay kung paano kami masaya. Sa tuwing magkasama kami,
Ang mundo ay tila tumitigil. Ang mga mata niya, ang mga yakap niya, ang mga bulong niya sa gabi, lahat iyon ay akin. Kahit saglit lang, akin siya. At iyon ang pinili kong paniwalaan. Ang saglit naming kaligayahan. Hanggang dumating ang araw na bumagsak ang mundo ko. Isang umaga, bumungad sa akin ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko kung sino ka. Alam ko ang ginagawa mo. Nasundan iyon ng mga larawan naming magkasama ni Marco, mga litrato, habang magkahawak kamay kami sa isang coffee shop, habang magkatabi sa kotse, habang magkasamang tumatawa. Ang huling larawan ng pinakamasakit, larawan namin habang magkasama sa isang hotel. Hindi ko alam kung paano yun nakuha, pero alam kong hindi na ako makakatakas. Pagkatapos ng ilang oras, tumawag si Marco. Galit ang boses niya, may paninisi. Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo hinayaan itong mangyari? Hindi ko naintindihan ang sinasabi niya, hanggang sa ipaliwanag niya, ang asawa niya, si Clara, ang nasa likod ng mga larawan. Alam na ni Clara ang lahat. Alam na ng asawa niya kung paano ako naging bahagi ng buhay nilang mag-asawa. At ngayon, gusto niya akong kausapin. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa lugar na yon. Isang maliit na coffee shop, tahimik pero puno ng tensyon. Nakaupo si Clara sa dulo ng mesa, may tasa ng kape sa harapan niya pero hindi niya yon iniinom. Nang makita niya ako, tumayo siya, nakatitig sa akin ng matalim. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Hindi ko alam kung may tamang salita para sa sitwasyong ito. Bakit? Tanong niya, diretso. Walang sigaw, walang luha, pero ang sakit na nararamdaman niya ay halata sa kanyang boses. Bakit mo ginawa ito? Alam mo kung anong meron kami. May anak kami, may pamilya kami. Bakit mo sinira ang lahat? Hindi ako nakapagsalita. Ano bang sasabihin ko? Na mahal ko si Marco? Na hindi ko ginusto ang mangyari? Na ako ang biktima rin? Alam kong walang paliwanag na makakapawi sa sakit niya. Kaya tahimik akong nakinig. Habang inilabas niya ang lahat ng galit, lahat ng hinanakit, lahat ng tanong na hindi ko kayang sagutin. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo siya. Iniwan ako roon ng mag-isa. At doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Ako ang kabit. Ako ang dahilan. Ako ang nagsira. Hindi lang ng buhay niya, kundi ng buhay ko rin. Akala ko iyon na ang katapusan. Akala ko sapat na ang sakit na naramdaman ko noong araw na yon. Pero nagkamali ako. Dahil kinabukasan, ang pangalan ko ay nasa bawat sulok ng opisina. Ang mga larawan namin ni Marco ay kumalat sa email, sa social media, sa mga usapan. Ang mga mata ng bawat tao ay nakatingin sa akin, puno ng paghusga. Ang mga bulong nila'y parang mga kutsilyong tumatama sa likod ko. Hindi ako makalaban. Hindi ako makapagsalita. Ang katahimikan ko'y naging kumpirmasyon ng lahat ng kasalanan ko. Sa loob ng isang linggo, nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng kaibigan, nawalan ako ng dignidad. Ang mga magulang ko'y hindi na makatingin sa akin ng diretsyo. Ang mga kapitbahay ko'y nagbuntong hininga tuwing nakikita ako. Ang mundo ko'y bumagsak at walang sino man ang tumulong sa akin. Lahat sila galit. Lahat sila nagmamalinis. Ako ang masama. Ako ang salarin. At si Marco, siya ang tunay na twist. Hindi ko inakalang ang lalaking minahal ko ang magtatapon sa akin ng ganito. Sa harap ng lahat, itinanggi niya ako. Hindi ko siya mahal. Hindi ko alam kung paano nangyari yan. Ang mga salitang yon ang tumapos sa akin. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking ipinaglaban ko, ang lalaking isinugal ko ang buhay ko para sa kanya. Hindi man lang ako kayang ipagtanggol. Ako ang naging kabit at ako rin ang naging masama. Sa gabing ito, habang hawak ko ang bote ng alak, narinig ko ang tunog ng telepono. May isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko yon at ang laman nito'y isang salita lang. Alam ko, nang bumalik siya sa bahay ko noong gabing yon, inaamin kong umasa pa rin akong may pag-asa kami.
Sa kabila ng lahat ng sakit, galit, at panghuhusga ng mga tao, ang puso ko'y tila laging handang magpatawad. Hindi dahil sa kabaitan, kundi dahil sa kahinaan. Nakatayo siya sa harapan ko, basang-basa sa ulan, habang ako'y nakaupo sa sofa. Pilit na iniintindi ang mga salitang hindi ko kayang basahin sa screen ng aking telepono. Ang mga mata niya, tila may pagmamakaawa, pero may kung anong kasinungalingan na nagkukubli sa likod ng kanyang mga titig. Hindi kita iiwan, sabi niya. Mababa ang boses, halos parang bulong. Hindi kita kayang bitawan. Sa isang iglap, ginulo niya ang lahat ng planong binuo ko sa sarili ko. Ang mga pangakong ginawa ko, na magpapakatatag, nakakalimutan ko na siya, nabibitawan ko na ang maling pagmamahal na ito. Lahat iyon naglahong parang usok. Tumayo siya sa harap ko, basang-basa ang damit, at inabot ang kamay ko. Hinayaan ko siyang hawakan ito, kahit pa ang bawat hibla ng pagkatao ko ay sumisigaw ng huwag. Hindi mo ba naiintindihan? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ng panginginig ng boses ko. Hindi ito tama. Hindi kita dapat minahal. Hindi kita dapat pinili. Ngumiti siya ng malungkot, isang ngiti na parang may bahid ng awa. Pero mahal mo ako. Mahal din kita. Ang mga salitang yon ang naging sumpa ko. Ang mahal kita na binigkas niya ay parang lason na dahan-dahang sumira sa akin, sa kung sino ako noon at kung sino pa sana ako ngayon. Tumayo ako at tumalikod, pilit na iniiwas ang sarili sa tukso ng kanyang presensya. Pero kahit anong gawin ko, naroon siya, hindi ko siya matakasan. Uuwi ka ba sa kanya? Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit ko pa ito itinanong. Alam ko naman ang sagot. Alam ko naman kung saan siya babalik pagkatapos nitong gabing ito. Alam ko naman kung sino ang pipiliin niya, kahit pa sinasabi niyang mahal niya ako. Hindi ko siya iniwan para sa'yo. Sagot niya, diretso, walang alinlangan. Pero hindi rin kita kayang iwan. Parang may sumabog sa loob ko. Ang simpleng sagot niyang yon ay parang bomba na sumira sa lahat ng natitirang bahagi ng dignidad ko. Hindi niya iniwan ang asawa niya. Hindi niya kayang iwan ako. Ano ako? Isang panakip butas? Isang laruan? Isang bagay na maaari niyang hawakan kapag gusto niya at itapon kapag wala na siyang pakinabang. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob na tumingin sa kanya. Ganon ka ba talaga? Kaya mo bang mamuhay ng ganito? Na parang wala kang kasalanan? Na parang hindi mo sinisira ang buhay ng dalawang babae? Hindi ko alam kung saan nanggaling ang galit na yon. Siguro sa sarili ko rin, dahil hinayaan kong umabot kami sa ganitong punto. Hindi siya sumagot. Tumayo lang siya roon, tahimik, habang ang ulan sa labas ay patuloy na bumubuhos. Sa sandaling iyon, naisip ko, siguro ito ang dahilan kung bakit ako laging talo. Ang katahimikan niya, ang kawalan niya ng sagot, iyon ang palaging pumapatay sa akin. Dahil kahit hindi siya magsalita, alam ko ang katotohanan. Alam ko kung ano ang mali. Alam ko kung sino ang talo. Lumapit siya sa akin at bago ko pa siya maitulak, hinalikan niya ako. Hindi iyon halik na puno ng pagmamahal. Iyon ay halik na may bahid ng desperasyon. Halik na parang sinasabi niyang huwag akong umalis. Halik na ang ibig sabihin, kahit mali, huwag ko siyang bitawan. Pero sa sandaling iyon, may kung anong pumutok sa likod ng isipan ko. Ang halik niyang iyon ay parang nagbigay sa akin ng kaliwanagan. Hindi ko siya mahal, hindi ko siya kailangan. Ang kailangan ko ay ang sarili ko, ang dignidad ko, ang katahimikan ko, ang buhay ko na nawala dahil sa kanya. Iyon ang huling beses na hinayaan ko siyang hawakan ako. Tumayo ako at tumalikod, hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Hindi ko alam kung paano ko nagawa iyon, pero alam kong tama ang ginawa ko. Hinayaan ko siyang tumayo roon, basang-basa sa ulan. Habang ako'y pumasok sa kwarto ko, isinara ang pinto at humarap sa salamin. Ang babaeng nasa harap ko,
Ang babaeng nakikita ko sa salamin, hindi ko na siya kilala. Siya ang babaeng sinira ng maling pagmamahal, ng maling tao, ng maling desisyon. Pero siya rin ang babaeng may lakas para tumayo at magsimula ulit. Nang bumukas ang pinto ng kwarto ko, akala ko siya ulit. Akala ko babalik siya para muling pakiusapan ako, para muling sabihin na mahal niya ako. Pero hindi siya ang pumasok. Si Alma, ang asawa niya, ang nasa harapan ko ngayon. Ang mga mata niya'y tila apoy na handang sunugin ako habang hawak ang isang envelope na hindi ko alam kung ano ang laman. At pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala ko'y tapos na ang gulo. Akala ko'y nakita ko na ang pinakamasakit, ang pinakabagsak na bahagi ng buhay ko. Ngunit mali pala ako. Laging may mas malalim na hukay at sa pagkakataong ito, ako mismo ang humukay. Matapos kong iwan si Ramon, ang lalaking nagturo sa akin kung paano magmahal ng buo. Pero siya rin ang sumira sa buo kong pagkatao. Sinubukan kong bumangon. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Sa bawat kanto ng bayan, may matang nakakakita sa akin. Sa bawat tindahan, may taingan na nagkukwentuhan tungkol sa mukhang kabit na dumaan. Hindi ko man sila naririnig. Sapat na ang mga iling, bulong, at tingin para masaktan ako. Ako ang babaeng walang kahihiyan, ang babaeng sumira sa pamilya, ang babaeng makasalanan. Parang ang buong mundo ay isang hukuman at ako ang pinakamalupit na hinahatulan. Sa kabila ng lahat, pilit kong inayos ang buhay ko. Nakahanap ako ng trabaho bilang cashier sa isang maliit na grocery. Tahimik lang ako roon, nakayuko, nagbibilang ng sukli. Hindi ko hinahanap ang pansin ng iba. Pero kahit doon, hindi ako nakatakas. Isang araw, may babaeng pumasok. Si Clara, ang asawa ni Ramon. Nakasuot siya ng simpleng bestida, pero ang tindig niya'y puno ng lakas. Hindi siya nagalit, hindi siya sumigaw. Lumapit lang siya sa counter, ngumiti, at tinanong, "Magkano ang halaga ng pagkatao mo?" Hindi ko alam kung paano sasagot. Nanigas ako. Ramdam ko ang lahat ng mata sa grocery nakatingin sa amin. Naririnig ko ang mahihinang bulong ng mga kasamahan ko. Ang mukha ni Clara ay tila may panunuya, pero may halong awa. Mas masakit iyon. Ang awa niya'y parang sinasabi niyang, kahit siya, hindi na ako kayang saktan. Dahil tapos na, wala na akong natirang dangal. Hindi mo ba ako sasagutin? Tanong niya ulit. Mas malumanay na ngayon. Hindi ko kinaya. Tumakbo ako palabas ng grocery. Iniwan ang trabaho ko. Iniwan ang lahat. Sa gabing yon, umiiyak akong naglakad pa uwi sa inuupahan kong maliit na kwarto. Dumaan ako sa madilim na eskinita. Pilit iniiwasan ng mga ilaw ng poste na maaring magpakita ng basang mukha ko. Pero sa likod ng lahat ng sakit, may galit na nabubuo. Bakit ako ang sinisisi? Bakit ako ang bumagsak? Si Ramon ang nanloko. Siya ang nangako sa akin ng langit, pero ako ang hinulog niya sa impyerno. Hindi ko namalayan, nasa harap na pala ako ng bahay nila. Hindi ko planong pumunta roon, pero parang may ibang puwersang nagtulak sa mga paa ko. Nagdilim ang paningin ko, literal at figuratively. Ang bahay nila'y tahimik, pero maliwanag ang sala. Sa bintana, nakita ko si Ramon na nakaupo sa sofa. Nasa tabi niya si Clara at ang kanilang anak na nakahiga sa kandungan niya. Parang eksena sa pelikula. Ang isang masaya at buo na pamilya. Pero ang hindi nila alam, nakatayo lang ako sa labas, nanonood na parang multo. Gusto kong kumatok, gusto kong sumigaw. Gusto kong ipaalala kay Ramon ang lahat ng pinangako niya sa akin. Gusto kong itanong sa kanya kung paano niya nagawang burahin ang lahat ng sinabi niya. Pero hindi ko ginawa. Sa halip, naglakad ako paalis. Pilit pinipigilan ang mga luhang muli ng umaagos at doon ko siya nakita. Sa likod ko, sa anino ng poste, may lalaking nakatayo. Hindi ko siya kilala, pero ang titig niya'y parang kilala niya ako. Nilapitan niya ako, mabagal, at nang tumapat siya sa akin, bumungad ng isang ngiti. "Ikaw ang kabit."
Hindi ba? Tanong niya. Walang alinlangang binitiwan ang salitang yon. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ang tono niya'y parang alam niya ang lahat ng nangyari, pero may kung anong misteryo sa kanyang presensya. Malinis ang suot niya, pero ang mata niya'y puno ng pagod. Hindi ko maipaliwanag, pero may kakaiba sa kanya. Parang hindi siya ordinaryong tao. Nakakatawa, hindi ba? Ang mga tao galit na galit sa'yo. Pero kung alam lang nila ang buong kwento, nagulat ako. Paano niya nalaman ang tungkol sa akin? Sino siya? Hindi ko magawang magsalita. Ngumiti ulit ang lalaki. Pero sa pagkakataong ito, may halong lungkot. Si Ramon. Hindi lang ikaw ang niloko niya. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero bago ko pa siya matanong, naglakad siya papalayo. Iniwan akong nakatayo roon, tuliro. Pagkatapos ng lahat ng gulong nangyari, akala ko'y matatahimik na rin ang buhay ko. Hindi ko na siya iniisip. Hindi ko na hinahanap ang mga mata niyang dati. Tila sinasamba ang bawat galaw ko. Hindi ko na pinakikinggan ang boses niya sa isipan ko. Tuwing mag-isa ako. Pero ang totoo, hindi ko siya talaga tuluyang maiwasan. Sa bawat paghinga ko, sa bawat tahimik na sandali, naroon siya. Ang alaala niya ang multo kong hindi ko maitaboy. Isang gabi, habang nakaupo ako sa balkonahe ng maliit kong apartment, nag-aalabang sigarilyo sa pagitan ng mga daliri ko, narinig ko ang mga yapak sa hagdan. Mabigat, mabagal, tila nagdadala ng mundo sa balikat. Hindi ko na kailangang lumingon. Alam ko kung sino yon. Tumayo ako. Ang dibdib ko'y parang may gustong sumabog. Hindi ko alam kung takot, galit o lungkot ang nararamdaman ko. Nang dumiretso ang yapak sa harapan ng pinto ko, tumigil ang oras. 1, 2, 3 katok. Walang salita, pero bawat katok ay parang sumisigaw ng, "Buksan mo!" Binuksan ko ang pinto at doon siya nakatayo. Siya ang lalaking minahal ko ng higit sa dapat. Siya ang lalaking pinili ang pangako niya sa iba kaysa sa pagmamahal niya sa akin. Ang mukha niya'y pagod, ang mga mata'y puno ng lungkot na hindi ko pa nakikita noon. Parang hindi siya ang taong kilala ko. Parang ibang nilalang ang nakaharap ko. "Pwede ba tayong mag-usap?" Ang tanong niya, halos pabulong. Gusto kong isigaw ang wala na tayong dapat pag-usapan, pero ang bibig ko'y parang nakapako. Tumabi ako, pinapasok siya. Ang amoy ng pabango niya, ang presensya niya, lahat ng bagay tungkol sa kanya, bumalik sa akin na parang alon na hindi ko kayang pigilan. Naupo siya sa lamesa at naghintay akong magsimula siya. Hindi ko kaya ang katahimikan. Binuksan ko ang ilaw, tinanggal ko ang sigarilyo sa labi ko, pero hindi ko siya matingnan ng diretsyo. "Alam kong wala akong karapatan na nandito," sabi niya. Ang boses niya ay basag, parang baso na nahulog sa sahig, pero hindi ko na kaya. Nagtaas ako ng tingin, pilit na pinapanatili ang mukha kong walang emosyon. "Ano ang hindi mo kaya?" Ang malamig kong sagot. "Ang hindi kita makita. Ang hindi ko masabi sa'yo kung gaano kita na-miss." Napatawa ako. Isang tawa na puno ng sakit at galit. "Na-miss mo ako? Pagkatapos mo akong iwan? Pagkatapos mo akong gawing masamang tao sa mata ng lahat?" Ang boses ko'y sumisigaw na hindi ko na kayang pigilan. Nawala ang trabaho ko, ang mga kaibigan ko, pati ang pamilya ko. Lahat ng tao ako ang sinisi. Ako ang sinira. At ikaw ang bumalik sa asawa mo na parang walang nangyari. Tumayo siya, ang mga matay puno ng luha. Hindi ko alam kung paano kita mapapatawad. Hindi ko alam kung paano ko ito maitatama. Pero mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal mo ako? Mahal mo ako, pero iniwan mo ako para sa kanya? Mahal mo ako, pero pinanood mo akong gumuho habang ikaw ay ligtas sa piling niya? Ang mga salita ko'y parang patalim. Bawat isa'y tumatama sa kanya at ramdam ko yon. Pero hindi ko kayang magpatawad. Hindi ko kaya. Lumapit siya sa akin. Ang mga kamay niya'y pilit na inaabot ang mga kamay ko. Pero umatras ako. "Huwag mo akong hawakan."
Ngayon ko lang na-realize na mali ang lahat. Hindi ko dapat ginawa ito sa'yo. Hindi ko dapat pinili ang takot kaysa sa pagmamahal. Takot? Tumawa ako ulit, ngunit mas masakit. Takot mo lang pala ang dahilan kung bakit mo ako iniwan? Hindi mo ba naisip kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin? Hindi mo ba naisip kung paano ako nabuhay pagkatapos mong wasakin ang mundo ko? Tahimik siya. Hindi siya sumagot. Ang mga mata niya'y nakatingin sa lupa. Parang isang batang napagalitan. Pero hindi ako naawa. Hindi ko kayang maawa. Umalis ka na. Wala kang lugar dito. Wala ka ng lugar sa buhay ko. Hindi siya gumalaw. Tumayo lang siya roon. Parang kahoy na nakatanim. At doon ko naisip na hindi siya aalis hanggat hindi ko siya pinalalayas. Nilapitan ko siya. Tinulak ang dibdib niya. Umalis ka na. Sigaw ko ulit. At iyon ang sandaling bumukas ang pinto. Tumigil ang mundo ulit. Sa maypi. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala ko'y tapos na ang kalbaryo ko. Akala ko'y natutunan ko ng tanggapin ang mga sugat na iniwan niya sa akin. Ang mga pangako niyang napako, ang mga gabi ng pag-aasam na magising sa piling niya, ang mga sandaling pinaglaban ko siya kahit alam kong mali. Pero mali pala ako. Hindi pa pala tapos ang dula. Hindi pa pala tapos ang parusa. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, naramdaman ko ang bigat ng mga mata sa likod ko. Alam kong may mga taong nakatingin, nagbubulungan, nag-uusap tungkol sa akin. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong sinasabi nila, pero ramdam ko ang bawat salita na parang mga palaso sa aking likod. Minsan, naririnig ko ang mga pabulong nilang puna, kabit, manggagantyo, walang hiya. Ang sakit ng mga salitang yon ay hindi maipaliwanag, pero tinanggap ko na lang. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Isang gabi, habang nag-aayos ako ng hapunan, tumawag ang kapatid ko. Hindi kami madalas magkita o mag-usap, pero naramdaman ko ang tensyon sa boses niya. May kailangan kang malaman, sabi niya. May kumakalat na tsismis tungkol sa'yo. At hindi lang sa opisina mo, pati sa barangay natin. Napahinto ako sa pagsasali ng sabaw sa mangkok. Ano? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang kalmadong tono. May nagsasabing ikaw daw ang dahilan kung bakit naghiwalay si Marco at ang asawa niya. Sagot niya. Ang pangalan niya, o Marco, ay parang kidlat na tumama sa akin. Matagal ko nang hindi naririnig ang pangalan niya. Pero ngayon, bumalik lahat ng sakit. Lahat ng alaala. Parang lumubog ulit ako sa putik ng nakaraan. Hindi ba't matagal na silang naghiwalay bago pa kami? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Wala naman akong magagawa para baguhin ang opinyon ng mga tao. Alam ko kung ano ang totoo. Pero sino ba ang maniniwala sa akin? Sa mata ng lipunan, ako ang salarin. Ako ang dahilan ng pagkawasak ng pamilya nila. Kahit pa alam kong may mga problema na sila, bago pa kami nagkakilala, wala na akong boses. Ang totoo ko ay nalulunod sa ingay ng tsismis. Kinabukasan, sa opisina, mas lumala ang sitwasyon. May mga papel na iniwan sa desk ko, mga sulat na walang pangalan, pero puno ng galit. Manggagahasang kabit, walang puso. Hindi ka na namin kailangan dito. Ang bawat salita ay parang tinik na bumabaon sa puso ko. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako sa banyo, nagkulong, at umiyak ng walang tigil. Hindi ko alam kung paano ako babangon sa ganitong sitwasyon. Sa mga araw na sumunod, mas lalo akong naging maingat. Naglalakad ako ng nakatungo, iniwasan ng mga tao, sinubukang magpakababa. Pero kahit anong gawin ko, hindi nila ako tinigilan. Pati ang mga kapitbahay namin ay tila naging bahagi ng hukbo laban sa akin. May mga pagkakataong naririnig ko ang mga sigaw mula sa labas ng bahay. Kabit, masira ka sana. Pinilit kong huwag pansinin. Pero paano mo ba matatakasan ng ganitong klase ng bangungot? Isang gabi, habang nagbibilang ako ng pera para sa renta, may biglang kumatok sa pinto. Mabigat ang pagkatok, parang may galit. Tumayo ako. Nanginginig.
at dahan-dahang binuksan ang pinto. Akala ko'y isa na namang kapitbahay na magpapalabas ng galit, pero mali ako. Si Marco ang nasa harap ko, basang-basa sa ulan, ang mga matay tila nag-aapoy. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong ko, pilit na pinipigilan ng takot at galit na bumalot sa akin. "Kailangan natin mag-usap," sagot niya. Diretso, walang emosyon sa boses. Pumasok siya kahit hindi ko pa siya pinapapasok. Basa ang sapatos niya at naiwan ang bakas ng tubig sa sahig. Parang hindi siya tao sa gabing iyon. Parang anino ng nakaraan na bumalik para ulit akong hantingin. "Ano pa bang pag-uusapan natin, Marco? Matagal na tayong tapos." Sigaw ko, hindi na napigilan ng galit. Pero hindi siya natinag. Umupo siya sa sofa, parang siya ang may-ari ng bahay ko. "May kailangan akong sabihin sa'yo," sabi niya. Iniwas ang tingin sa akin. "Alam kong galit ka sa akin. Alam kong nasaktan kita. Pero hindi ito tungkol sa atin. Tungkol ito sa asawa ko." Naputol ang paghinga ko. Ang pangalan niya, ang asawa niya, ay parang isang sugat na biglang bumuka ulit. Ano tungkol sa kanya? Tumayo siya, lumapit, at ibinulong ang isang bagay na tumigil sa mundo ko. Ang bawat salita niya ay parang kidlat na tumama sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Siya ang nagpakalat ng tsismis. Siya ang nagsabing sinira mo ang buhay namin. Pero hindi lang yon ang ginawa niya. May mas malala pa. Pagkabukas ko ng ilaw sa maliit kong apartment, bumungad sa akin ang kawalan. Isang silid na tila naging pader ng lahat ng kasalanan ko. Ang sahig ay puno ng mga punit na litrato, mga sulat na hindi ko na kayang basahin, at basag na baso na hindi ko maalala kung kailan ko binasag. Ang katahimikan ay parang palahaw ng konsensya ko. Walang tunog, pero sakal na sakal ako. Ang bawat sulok ng kwarto ay parang sigaw. Tinatanong ako, "Apa, bakit ka pumayag? Bakit ka nagmahal ng mali?" Ako, hindi ko alam kung paano ko uumpisahan ang pag-aayos ng sarili ko. 3 araw na akong hindi naliligo, hindi kumakain, hindi lumalabas. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung kailangan ko pa bang umalis. Para saan pa? Para kanino? Ang mundo sa labas ay parang isang hukay na naghihintay lamang na tuluyan akong lamunin. Alam kong sa mata ng lipunan, ako ang salarin. Ako ang kabit. Ako ang sumira sa pamilyang hindi ko naman pag-aari. Ako ang babaeng walang dignidad. At kahit anong gawin ko, kahit magmakaawa ako, hindi nila ako patatawarin. Biglang tumunog ang telepono. Nagulat ako, hindi dahil sa tunog, kundi dahil sa hindi ko inaasahang may tatawag pa sa akin. Sino pa ba ang gusto akong kausapin? Sa pag-aalinlangan, dinampot ko ito, nanginginig ang kamay ko, at sinagot. Isang pamilyar na boses ang narinig ko. Si Liza. Si Liza ang asawa niya. "Alam kong iniwasan mo na ako, pero hindi ako aalis hanggat hindi kita nakakausap." Malamig niyang sabi. Ang tono niya ay parang bakal, matigas, matalim, at hindi nagbibigay puwang para sa pagtanggi. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Wala na akong lakas na makipagtalo. Hindi ko rin alam kung may karapatan pa akong humingi ng tawad. Pero bago pa ako makahanap ng sasabihin, nagsimula na siyang magsalita. At ang bawat salitang binitawan niya ay parang kutsilyong tumatama sa laman ko. "Alam mo ba kung ano ang ginawa mo sa pamilya namin?" Tanong niya, pero hindi siya naghihintay ng sagot. Sinabi niya lahat, kung paano nasira ang tiwala niya sa asawa niya. Kung paano nagkaroon ng lamat ang mga alaala nilang magkasama. Kung paano naapektuhan ang mga anak nila. Kung paano araw-araw niyang pinipilit ngumiti, kahit sa loob niya, gusto niyang sumabog. "Hindi lang ikaw ang nasira, Clarice. Kami rin. Pero ang kaibahan, ikaw may choice. Ikaw ang pumili na pumasok sa buhay namin. Kami, wala kaming choice kundi tanggapin ang sakit na iniwan mo." Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga sinabi niya. Gusto kong humingi ng tawad, pero parang walang halaga ang mga salita ko.
Ano nga ba ang silbi ng sorry kung hindi naman nito mababago ang nangyari? Tumulo ang mga luha ko, pero hindi ko alam kung nararamdaman niya ang pag-iyak ko sa kabilang linya. Hindi kita tinawagan para magsimula ng away. Dagdag niya, tinawagan kita dahil gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Nagkaroon ng katahimikan. Ang panandaliang katahimikan na yon ay mas nakakakaba kaysa sa mga sinabi niya kanina. Alam kong may sasabihin siyang mabigat, pero hindi ko alam kung ano. At nang magsalita siya, parang bumagsak ang mundo ko. Bumalik siya sa amin. Isang maikling pangungusap, pero parang 1,000 bomba ang sumabog sa dibdib ko. Bumalik siya sa pamilya niya, ang lalaking pinili ko, ang lalaking iniwan ko ang lahat para sa kanya. Ang lalaking nangakong mahal niya ako. Bumalik siya sa totoong tahanan niya. At ako ang naiwan. Masakit ito, Clarice, sabi pa niya, at naramdaman ko ang panginginig sa boses niya. Pero siguro, ito ang nararapat. Hindi ako naniniwalang mababawi natin ang lahat ng nawala. Pero naniniwala akong kailangan nating magsimula ulit. At alam kong hindi ka bahagi ng pagsisimula namin. Hindi ko na alam kung paano ako huminga. Parang naubos lahat ng hangin sa kwarto. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magtanong. Gusto kong itanong kung bakit niya ako ginamit, kung bakit niya ako niloko. Pero alam kong walang sagot na makakapagpatahimik sa akin. Sa huli, ako pa rin ang talo. Ako ang nawasak. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ang sarili mo, sabi niya. At narinig ko ang tunog ng telepono na patapos na. Pero sana, wag mo nang sirain ang buhay ng iba. At doon, pinutol niya ang tawag. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Galit, sakit, panghihinayang. Lahat ng emosyon ay parang isang buhawi na umiikot sa loob ko. Gusto kong ibalik ang nakaraan. Gusto kong burahin ang lahat. Pero hindi posible. Ang tanging natitira sa akin ay ang kawalan. Humiga ako sa sahig, sa gitna ng mga punit na litrato, at naramdaman ko ang lamig ng tiles sa balat ko. Ang simpleng lamig ay parang paalala na may hangganan ng lahat, kahit ang pagmamahal na akala mong totoo. Sa kabila ng lahat, hindi ko siya masisisi. Hindi ko rin masisisi si Liza. Ang puso ko, kahit punong-puno ng galit at lungkot, alam kong ako ang may kasalanan. Pero bago pa ako muling pumikit, narinig ko ang tunog ng pintuan. Isang malakas na kalabog. May tao sa labas. Hindi ako gumalaw, pero may sumigaw. Isang boses ng lalaki. Clarice, buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka. Napamulagat ako. Siya iyon. Ang lalaking bumalik sa pamilya niya. Ang lalaking iniwan ako. Bakit siya nandito? At ano ang gusto niyang sabihin? Tumayo ako. Nanginginig ang buong katawan ko. Pumunta ako sa pintuan at dahan-dahang binuksan. At nang makita ko siya, ang mukha niya ay puno ng desperasyon. Hindi ko kayang mawala ka, sabi niya. Napalunok ako. Ang puso ko ay muling tumibok, pero ang utak ko ay nagbabanta. Alam kong mali ito. Alam kong hindi ko dapat siyang pakinggan. Pero bago pa ako makasagot, biglang dumilim ang paligid. Isang malakas na tunog ng baril ang narinig ko sa likod. Ang gabi tahimik, ngunit ang puso ko'y nagngangalit. Sa loob ng barong-barong kong tinutuluyan, ang liwanag ng ilaw ay parang nalilibak sa akin. Saksi sa lahat ng kasalanang hindi ko maitatanggi. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinisi ang sarili ko. Isang maling desisyon, isang maling tao, isang maling pagmamahal. Pero sino ba ang tunay na mali? Ako o siya? Nais kong sisihin si Marco. Siya ang nagsimula ng lahat. Siya ang bumuhay sa puso kong matagal nang patay. Siya ang nagbigay ng dahilan para magising ang damdaming matagal kong itinulog. Ngunit siya rin ang nagwasak sa mundo ko. Alam ko namang may asawa siya. Pero sa bawat yakap, sa bawat bulong niya ng, "Ikaw ang mahal ko," paano ko maitatanggi ang sarili kong naramdaman? Paano ko lalabanan ang init ng halik na tila nilikha upang kalimutan ko ang katotohanan?
Hanggang sa dumating ang araw na sinira niya ako ng tuluyan. Hindi ko kailanman malilimutan ang gabing iyon. Tumawag siya, umiiyak, nagsusumamo. Mahal kita, pero hindi ko kayang iwan si Claire. Hindi ko kayang saktan ang mga anak namin. Patawarin mo ako, pero kailangan nating tapusin ito. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong bumabaon sa laman ko. Ang mahal kita, niya'y nagbago ng hugis. Mula sa pangako, naging isang panloloko. Narinig ko ang pinto ng aking maliit na apartment na bumukas. Tumayo ako mula sa kawakasan ng aking pagngungoy-ngoy upang salubungin ang bisita. Si Liza, ang matalik kong kaibigan simula pa noong kolehiyo. Siya ang nag-iisang tao sa buhay kong hindi pa sumuko sa akin. Ngunit hindi ko magawang ngumiti. Alam kong may dala siyang balita at ramdam ko sa bigat ng kanyang hakbang na hindi ito magiging maganda. Alam mo na ba? Tanong niya, diretso, walang pasakalye. Alin? Sagot ko, bagamat sigurado akong may kinalaman ito kay Marco. Ang pangalan niya'y parang aninong hindi maalis sa paligid ko. Si Claire. Napalunok si Liza. Nalaman niya ang tungkol sa inyo. Nagkagulo sila ni Marco pero hindi siya sumuko. Nagpunta siya sa opisina mo kanina. Gusto niyang makausap ka pero hindi ka niya inabutan. Ang katawan ko'y nanghina. Parang bigla akong nawalan ng lakas upang tumayo. Ang iniwasan kong bangungot ay tila unti-unting nagiging totoo. Anong ginawa niya? Tanong ko. Nabubuo ang takot sa boses ko. Wala pa, sagot ni Liza, ngunit ang tono niya'y may babala. Pero hindi siya titigil. Ang sabi niya, sisiguraduhin niyang mabubulok ka sa impyerno. Hindi lang reputasyon mo ang target niya, pati buhay mo. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, pero ano ang magagawa ko? Isa akong makasalanan. Isa akong kabit na pumasok sa mundo ng isang pamilya na hindi ko pag-aari. Alam kong darating ang araw na ito, pero hindi ko inakala na magiging ganito kagrabe. Hindi ko inakala na ang lipunan ay magiging malupit sa akin, habang siya, si Marco, ay malayang lumalakad sa mundo na walang bahid ng dungis. Anong gagawin ko, Liza? Tanong ko, halos nagmamakaawa. Paano ko haharapin ang lahat ng ito? Hinawakan niya ang mga kamay ko, malamig ang mga palad niya. Alam mong mali ito mula sa simula. Alam mong may asawa siya, pero pinili mo pa rin. Hindi kita hinuhusgahan bilang kaibigan, pero tumigil siya. Tila nag-iisip kung paano pipiliin ang tamang salita. Kailangan mong harapin ang resulta ng mga desisyon mo. Wala kang ibang magagawa, kundi tanggapin ang galit ng mundo. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng ito. Ang bawat segundo ay parang isang hamon. Ang bawat tunog sa paligid ay parang hatol laban sa akin. Lumabas si Liza. Iniwan akong nag-iisa at sa loob ng mahabang oras, tinitigan ko lamang ang kawalan. Iniisip kung paano ko babalikan ang mga araw na hindi ko pa nakikilala si Marco. Ngunit ang twist ay dumating nang hindi ko inaasahan. Habang nakaupo ako sa sulok ng aking kwarto, may kumatok sa pinto. Ang lakas ng katok ay parang nagundong sa dibdib ko at sa unang pagkakataon, natakot akong harapin ang bisita. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at doon ay tumambad ang isang babae na hindi ko inaasahan. Si Claire, ang asawa ni Marco. Nakatayo siya, matikas, mabagsik ang tingin. Sa likod ng kanyang mga mata ay naroon ang galit na tila kayang lamunin ng buong mundo. Ngunit higit sa lahat, naroon ang puot na nakatuon lamang sa akin. Mag-usap tayo, sabi niya. Malamig ang boses, ngunit puno ng pananakot. Hindi ko alam kung paano ako tatanggi. Ang kanyang presensya ay parang isang bagyong hindi ko kayang pigilan. Ang puso ko'y tumalon, hindi sa kaba, kundi sa takot. Sa puntong yon, alam kong ang buhay ko ay babaliktad. Pagkalipas ng ilang linggo mula noong huling beses kaming nagkita ni Marco, unti-unting bumalik ang bigat ng realidad sa akin. Ang mga araw na dati punong-puno ng kilig at pag-asam sa kanyang mga mensahe, ngayon ay nagmistulang hungkag. Wala na ang mga lihim na tawag sa hating gabi,
Mga paglalambing namin sa isa't isa, mga pangako niyang tila napakabigat para tuparin. Ang katahimikan ay parang matalim na kutsilyo na unti-unting sumasaksak sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko ito matatagalan. Isang gabi, habang nakahiga ako sa aking kama, narinig ko ang malakas na katok sa pintuan. Tumayo ako. Nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ito. Akala ko si Marco yon. Paulit-ulit kong iniisip na baka bumalik siya, na baka magbago ang isip niya. Pero hindi si Marco ang nasa labas. Isang babae ang nakatayo roon, matangkad, maayos ang bihis, pero ang mga mata niya ay tila mga punyal na nakatutok sa akin. Alam kong ikaw ang kabit ng asawa ko. Diretsyong sabi niya, walang pag-aalinlangan. Ang lamig ng kanyang boses ay parang hampas ng hangin sa gitna ng bagyo. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Hindi ko mahanap ang mga salita. Parang natuyot ang lalamunan ko. Hindi mo ba alam na may pamilya siya? Na may mga anak siyang umaasa sa kanya? Dagdag niya, habang palapit siya ng palapit. Ang bawat hakbang niya ay naglalabas ng tensyon sa hangin at ang mga mata niya ay parang apoy na handang lamunin ako ng buo. Hindi ko siya sinagot. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil alam kung ano man ang sabihin ko, hindi nito mababago ang katotohanan. Oo, alam kong may asawa si Marco. Alam kong mali ang ginawa ko. Pero sa mga panahong magkasama kami, pinili kong magbulag-bulagan. Pinili kong maniwala sa mga pangako niyang iiwan niya ang pamilya niya para sa akin. Ngayon, ang lahat ng yon ay parang panaginip lang. Isang bangungot na hindi ko matakasan. May ideya ka ba kung gaano kasakit ito para sa akin? Para sa mga anak namin? Tanong niya. Pero hindi na siya naghihintay ng sagot. Tumulo ang luha sa mga mata niya. Pero hindi nito napawi ang galit sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung sinira mo ang buhay namin dahil mahal mo siya o dahil gusto mong sirain lang ang lahat ng mayroon kami. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng diretsyo. Mahal ko si Marco. Alam kong mali iyon, pero hindi ko mapigilan. Sa tuwing kasama ko siya, pakiramdam ko siya ang lahat ng kailangan ko. Pero hindi ko rin maitatanggi na sa likod ng pagmamahal ko, may selfishness akong kinimkim. Ang pag-asang maaangkin ko siya, kahit pa may ibang tao siyang pinangakuan ng panghabang buhay na pagsasama. Hindi ko intensyon na masaktan kayo. Sagot ko sa wakas, mahina, halos pabulong. Pero alam kong kahit paanong paliwanag ang ibigay ko, hindi nito mababago ang katotohanan. Ako ang sumira sa kanilang pamilya. Ako ang kabit. Ako ang dahilan kung bakit may luha sa mga mata ng babaeng nasa harapan ko. Bigla niyang inilabas ang isang envelope mula sa kanyang bag at iniabot ito sa akin. Basahin mo ito, utos niya, bago siya tumalikod at naglakad palayo. Hindi na siya naghintay ng sagot. Sinarado niya ang pintuan nang hindi man lang lumingon. Nang buksan ko ang envelope, nakita ko ang isang sulat. Hindi ko alam kung galing yon kay Marco o sa kanya. Pero ang unang linya pa lang ay nagpatigil sa puso ko. Kung iniisip mong ikaw ang pinakanasaktan, mag-isip ka muli. Habang binabasa ko ang laman, unti-unting lumiwanag ang buong larawan. Hindi lang pala ako ang nagdusa. Hindi lang pala ako ang nawalan. Ang mga anak niya ay nagtataka kung bakit bigla na lang naging malamig ang ama nila. Kung bakit mas madalas itong wala sa bahay. Ang babae, ang asawa ni Marco, ay nagtiis ng mga gabi ng pag-aalala, ng mga tanong kung saan ito pumupunta, kung sino ang kasama nito. Ang pamilya niya ay unti-unting nadurog at ako ang naging ugat ng lahat ng yon. Sa huling bahagi ng sulat, may isang pahayag na nag-iwan sa akin ng matinding tanong. Alam mo ba kung paano magwawakas ang kwentong ito? Dahil sigurado akong hindi ikaw ang bida. Bigla akong napatingin sa bintana. Ang mga ilaw sa labas ay nagmistulang mga mata na nakamasid sa akin. Tila hinuhusgahan ako. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng bawat desisyon na ginawa ko. Ang pagmamahal ko kay Marco
ang pag-asa ko sa kanya, ang pagsira ko sa isang pamilya. Lahat ng yon ay parang isang malaking pagkakamali na hindi ko na mababawi. Pero bago ko pa man maisara ang envelope, may narinig akong kaluskos sa labas. Tumayo ako, dahan-dahang binuksan ang pintuan. Sa madilim na pasilyo, may isang anino ang nakatayo. Hindi ko maaninag ang mukha dahil sa liwanag ng ilaw mula sa likuran nito, pero naramdaman ko ang presensya. Marco, tanong ko, nanginginig ang boses ko, ngunit hindi siya sumagot. Ang katahimikan ay parang isang matalim na karayom na tumutusok sa akin. At sa mga sandaling yon, alam kong hindi na ito simpleng kwento ng pagmamahal. Pagod na pagod ako. Hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi sa kabuuan ng pagkatao ko. Parang lahat ng lakas ko'y sinipsip na ng mundo, ng mga mata ng tao sa kalye, ng mga bulong sa likod ko, ng mga pagtatanong na hindi ko masagot ng diretsyo. Alam kong mali ang pinasok ko, pero hindi ko rin alam kung paano ako nakarating dito. Parang kinain ako ng damdamin ko ng pagmamahal na akala ko'y tama, pero ang totoo'y lason pala. Isang linggo na ang nakalipas mula nang magdesisyon si Paolo na bumalik sa pamilya niya. Isang linggo na rin mula nang maramdaman ko ang pinakamalalim na sakit na akala ko'y hindi ko mararanasan. Hindi ko na siya hinabol, hindi ko na pinilit. Para kong napako sa kinatatayuan ko noong sinabi niyang, "Mahal kita, pero mas kailangan ako ng mga anak ko." Walang paumanhin, walang patawad. Diretsyong iniwan niya ako na parang isang bagay na wala ng silbi. Ngayon, narito ako sa maliit kong apartment. Walang ingay, walang kausap. Ang dating punong-puno ng tawanan, bulong, at mga pangarap na binuo namin ay tila naging sementeryo ng mga alaala. Nakatingin ako sa bintana, sa mga ilaw ng lungsod na parang mga mata ng tao, mapanuri, mapanghusga. Para bang kahit hindi nila ako kilala, alam nilang ako ang kabit. Ako ang sumira sa pamilya. Ako ang dahilan kung bakit may umiiyak na asawa tuwing gabi. Ako ang dahilan kung bakit may mga batang nagtatanong kung bakit laging galit ang nanay nila. Napapikit ako. Pilit kong itinataboy ang mga alaala, pero lumalaban ang isip ko. Nandoon si Paolo, hawak ang kamay ko habang magkasama kami sa isang beach. Nandoon ang mga bulong niya, ang mga pangako niyang, "Hindi kita iiwan." Nandoon ang mga sulyap niyang punong-puno ng pagmamahal. Pero kasabay ng mga alaala niya, nandoon din ang mga mata ng asawa niya. Nakita ko yun minsan nang sinundan niya kami. Galit, puot, pero higit sa lahat, sakit. Ang sakit na naramdaman ko noong iniwan ako ni Paolo ay wala pa pala sa kalahati ng sakit na naramdaman ng babaeng yon. May kumatok sa pinto. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero umasa akong si Paolo yon. Baka bumalik siya. Baka na-realize niyang mahal niya ako at hindi niya kayang mawala ako. Tumayo ako. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang pinto. Siya, ang asawa ni Paolo. Hindi ko alam ang gagawin. Wala akong nasabi. Nakatitig lang ako sa kanya. Hindi siya galit. Wala sa mukha niya ang puot na inaasahan ko. Sa halip, tila pagod siya. Parang wala na siyang natitirang lakas para magalit pa. "Pwede ba tayong mag-usap?" Tanong niya. Malamig ang boses. Tumango ako. Pinaunlakan ko siya kahit hindi ko alam kung anong mangyayari. Umupo kami sa maliit kong sofa. Hindi ko magawang tumingin sa kanya. Nararamdaman ko ang bigat ng presensya niya. Siya ang legal, siya ang tunay. Ako ang panggulo. Ako ang saling pusa. "Alam mo ba kung ano ang ginawa mo sa pamilya ko?" Tanong niya. Diretso. Hindi ko alam ang isasagot. Paano mo ba sasagutin ang tanong na alam mong totoo? Tumango lang ako, pero hindi siya tumigil. "Sinira mo ang mga anak ko. Sinira mo ang tiwala ko. Sinira mo ako." Hindi siya umiiyak, pero ramdam ko ang bigat ng boses niya. Parang bawat salita niya'y isang kutsilyong tumatarak sa dibdib ko. "Pero alam mo ba kung ano ang pinakamasakit?" Tanong niya muli.
Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may iba siyang sasabihin. Ang pinakamasakit ay hindi ikaw. Hindi ikaw ang problema. Napakunot ang noo ko. Anong ibig niyang sabihin? Ako ang kabit. Ako ang sumira. Ako ang dahilan. Siya ang pumili sa'yo, sambit niya. Mas malumanay, pero mas masakit. Siya ang nagdesisyon. Hindi kita sinisisi. Sinisisi ko siya, pero hindi ko rin siya kayang iwan dahil mahal ko siya. Bigla akong napuno ng emosyon. Ang sakit na nararamdaman ko'y tila nagdoble. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa katotohanan ng mga salitang yon. Hindi ako ang dapat sisihin, pero ako ang nasira. Ako ang iniwan. Ako ang kinamuhian ng lahat. Tumayo siya, handang umalis. Pero bago siya lumabas ng pinto, humarap siya sa akin. Gusto kong malaman mo na kahit kailan, hindi magiging tama ang relasyon niyo. Walang mabuting maidudulot ang pagmamahal na nakabatay sa kasinungalingan. Nang umalis siya, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Galit, sakit, o ginhawa. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako babalik sa dati. Hindi na ako magiging pareho. Habang nakaupo ako sa sofa, narinig ko ang tunog ng telepono ko. Isang bagong mensahe. Binuksan ko ito at nang makita ko kung sino ang nagpadala, nanlamig ang buong katawan ko. Si Paulo, mahal kita. Hindi kita kayang kalimutan. Napatingin ako sa pinto, sa direksyong dinaanan ng asawa niya. Sa puntong yun, alam kong kailangan kong pumili. Pero ang tanong, kaya ko bang piliin ang tama?